Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ng presidente ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries tungkol sa kaguluhan sa West Philippine Sea na parang nagbabadya, may napipintong giyera. Kaya gusto ko lang i-advertise na meron na po tayong stock ng dark chocolate. Pwede nyo nang tawagan na i-text ang number na ito, 0916-9000-997. Limited po ang ating stock, kaya first come, first serve. First week ng July ang delivery. Okay, itong si Dr. Cecilio Pedro, ang presidente ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries, nababahala na at nagbigay siya nitong pahayag tungkol sa masamang direksyon na tinatahak ng ating bansa. Okay, pakinggan natin siya. Calling for a dialogue between the Philippines and China to manage tensions in the West Philippine Sea. Cecilio Pedro, the president of the business group, told Teleradio Servicio, the thought of conflict or war does not bode well with investors. He says the dialogue should focus on cooperation and achieving mutual respect. Ang pinakamahalagang bagay nito ay kapayapaan. Importante po sa amin yung tuloy-tuloy na stability ang hinaharap natin. Masama yung yung direction that we are going into. Ang gusto lang namin, mutual respect. Sana po yung China, yung mga Chinese Navy will also respect us and we will respect them. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. admits the Philippines needs to do more in the face of China's growing aggression in disputed waters. He notes the country has already filed over 100 protests against Beijing. The president also says while the latest incident in Ayungin Shoal cannot be considered an armed attack, it was still a deliberate and illegal action by the Chinese. We have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarches. So we have to do more than just that. Kasi papatawag natin. Okay, so pantayin nyo yung sabi ng Pangulo Ang dami na daw diplomatic protest. Hindi pa rin umuubra. Hindi umuupa ang tension. Sabi niya, we have to do more than just that. Anong ibig niya sabihin doon? Ang panawagan naman nitong mga negosyante, mag-usap. Ang importante sa amin, sabi ng mga negosyante, kapayapaan. At hindi lang negosyante. Mga ordinaryong mamamayan, di ba? Kailangan natin ng kapayapaan. Sa negosyo, kung walang stability, kung may nagbabadyang giyera, sino pang mamumuhunan sa ating bansa? Ating presidente, masipag magbiyahe, pumupunta sa iba't ibang bansa para maghikayat ng mamumuhunan. Ilagay niyo ang sarili niyo, kayo yung may pera na Amerikano ba yan, o German, o Japon. Nakikita mo na nalalapit na ang giyera, China versus Philippines over sa mga isla o rocks, shoals sa South China Sea or West Philippine Sea. Mag-i-invest ka pa ba ng negosyo mo sa isang bansa na malapit ng makipaggiyera? Ayun, kaya very understandable ang sentiment nitong mga Filipino-Chinese businessmen na kapayapaan ang gusto natin. Kailan dialogue, mag-usap-usap. Sabi niya, very clear yung masama ang direksyon na we're going into. Ito na po yung mga warning ng iba't ibang sektor
karamihan, mga retired generals na nalalapit na talaga ang gera. Example, si ex-senator Gringo Honasan, sabi niya, we must prepare. We must mobilize now. Hindi tayo pwedeng matalo by default. Lalaban tayo, sabi niya. Sino pa yung tumawag sa akin na retired general? Sabi din niya, dapat lumaban tayo. Sabi niya, yes, lalaban tayo. Kaya lang, ito naman si General Puques, 2-star general, lalaban tayo sa isang kalaban na wala tayong kapana-panalo sa labanan. Kaya, tama itong yung sinasabi ni General Puques at itong mga Filipino-Chinese businessmen, dapat mag-usap diplomatic way. Kasi lahat tayo talo sa gera. Lalo na ang kalaban natin isang superpower. Okay? So, anong ibig sabihin ng Pangulo? Yung sabi niya na, ano ba yun? May statement siya na we will do more than that. Tatawag na ba siya ng tulong sa Amerika? Tulong ng Australia, Japan? It remains to be seen. Sabi niya, a Yungin Shoal incident should not happen again. So anong ibig niyang sabihin yung it should not happen again? Okay, meron po akong nabasang magandang comment. Basahin ko lang Vic Burgos to. Ito, comment ni Vic Burgos sa post ni General Puques na talagang China will fire the first shot, sabi ni General Romeo B. Puques. Kasi talagang igigiit ng China yung kanyang territorial claim sa South China Sea. At darating ang panahon, palulubugin ng China yung BRP Sierra Madre doon na nakaangkla sa Yungin Shoal. So ito yung si Vic Burgos. Basahin ko yung kanyang comment. During the campaign period and in the early days of the present administration, the President clearly said that his foreign policy is friends to all and enemy to none. Tandang-tanda ko ito nung kampanyahan pa nung 2022 na election. Very clear. At ako, nung kursunadaan ko yung sabi niya na hindi siya papanig, US, hindi siya kasi pag makialam daw yung mga superpower, isang bahing lang ng either China or Russia, mabubura tayo sa mapa. Kaya ang sabi niya, dialogue lang. Okay, so tuloy. He further said that he will maintain diplomatic dialogue with China, for they are not only our neighbor, but our country's biggest trading partner as well. Di ba nagbisita ang Pangulo sa China, state visit. Ang ganda pa noong simula eh. Aywan ko bakit nagkaganito. Tama naman yung pronouncement niya na we should be friends to all, enemy to no one. Kaya nangyayari, wala naman. Nagiging enemy naman ang Pilipinas and China sa kanyang foreign policy direction. Ito, sabi ni Vic Burgos, after his travel to America, however, the President suddenly flip-flops and became hostile to China, even gave the Americans to have additional access and stay in our military camps and allowed the stay of American troops together with their missiles. Tama. Missiles, okay. From that wrong decision, China started to show aggressiveness resulting from their blocking and not allowing the RORE mission for our troops stationed at BRP Sierra Madre.
Clearly, our president is courting trouble. We, as a people, has the right to demand from the president to tell us what the Americans had promised for him to decide, to flip-flop and making our country a proxy for the U.S. quarrel against China. So, kahina-hinala talaga yung biglang pagbaliktad. Ang ganda ng simula. Ang ganda na yung pronouncement na friends to all, enemy to no one. Na itong ganitong foreign policy nagagawa ng ating mga kapitbansa sa ASEAN. Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, mayroong conflicting claims sa South China Sea. Kaya lang, wala namang tension. Hindi naman sila ginigipit ng China. The only reason here is sila, itong mga kapitbansa natin, hindi sila direct na naging tuta o naging ally na military ally ng China ay ng US. Ibig sabihin, neutral sila. When it comes to trade, economy, nakikipag-trade both US and China. But when it comes to military alliance, walang military alliance itong kapitbansa natin. Kaya wala silang problema, walang tension sa kanila sa West o South China Sea. Kahit may conflicting claims, tayo lang po ang merong tension dahil yung presensya ng US sa Pilipinas, yung EDCA sites. Lalo na yung naidagdag na EDCA sites sa Cagayan Province and Isabela, plus nadagdagan pa ng mga missiles ng Amerikano, yun na po nagsimula ang problema. Kaya tama itong sinasabi ng Filipino-Chinese President, Chamber of Commerce and Industry, masama ang direksyon na tinatahak ng bansa natin. Sana may pagkakataon pa na maiwasan ang giyera.